puntong ito, magbibigay tayo ng update at pagpapaliwanag hinggil po sa resignation ng tinatawag na bagman ni Marcos Jr. or isa sa mga bagman niya. Ito pong si Undersecretary Jojo Cades ng Department of Justice. No? Mantakin mo, taga DOJ ka, nakikialam ka sa mga diskarte ng flood control projects. Eh di talagang may katotohanan o malapit-lapit sa katotohanan ang pattern of your activities. Why in the hell is an Undersecretary of the Department of Justice involved in the anomalous, questionable, and very scandalous issues involving flood control projects na mga ghost? Taga Department of Justice ka, flood control ang inaasikaso mo. Parang kagaya din ditong tinatawag na BFF daw ito ni Budget Secretary dati, ni Marcos na si Pangandaman, ni Amina Pangandaman, itong si Undersecretary Olaybar, na bata-bata ni DepEd Secretary, dating senador, bit-bit niya na ito, ni Sani Angara, si Yusek Olaybar. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng BFF ni Amina Pangandaman. Itong si Yusek Olaybar, taga DepEd ka, ikaw ang facilitator ng flood control projects and iba pang proyekto na hinihingi ni Lolo Lucas Bersamin at nila Pangandaman as if you are involved sa mga anomaliyang ito. Kaya nag-resign din po ito ang bata-bata ni Sani Angara na bit-bit nila ito mula sa Senado, binit-bit niya bilang Undersecretary sa Department of Education, no? And I think the only qualification nito ni Olaybar dahil marunong maging bagman. Wow. So ganun din ba ang qualification ni Undersecretary Jojo Cades? Binanggit ito mismo ni Saldico, si Jojo Cades, samantalang si Yusek Olaybar, binanggit po ito at pinangalanan ni Yusek or Undersecretary Bernardo na mga sindikato na nanghihingi, naglalakad na mga proyekto, no, kay Lolo Lucas Bersamin ang itinuro ni Yusek Bernardo na ang tagalakad itong grupo nila Sani Angara sa DepEd 2.5 or 2.8 billion pesos na mga proyekto. At ang SOP niyan is 15% sa minimum or 20%. So that means mga hindi bababa yan sa 300 million ang nakuha na SOP o kutong. Kung pag-uusapan natin ang ibinulgar ni Yusek Bernardo kay Yusek Olaybar. Kay Jojo Cades, specific po ang pagkatukoy sa kanya. Mismo ni Ginoong Saldico na itong si Yusek Jojo Cades ng DOJ ang nagbigay ng brown envelope o nagkuha ng utos ni Marcos na mga proyektong gustong ipa-insert ni Marcos. At alam na natin, pag in-insert yon, order yon ni Marcos, gagamitin yon sa pangdurubo, pangungulimbat at pangungurakot. So itong brown leather envelope na ito, na pocket size or folder size na brown, binanggit po ito ni Saldico na nakita niya ito sa Singapore. Nabit-bit ito nila Jojo Cades at mukhang dito inilalagay sa brown leather envelope ang mga transactionist ni Marcos na illegal. Kasi doon din po hinugot ni Olaybar itong pinag-uutos ni Marcos na almost or mahigit 100 billion pesos na mga insertions na pinapatrabaho niya kay Saldico. At doon nagsimula ang mga banggaan nila sapagkat gustong hatiin ni Saldico 50 billion sa DPWH, 50 billion doon sa unprogrammed appropriation para hindi bumukol. Kasi pag ipilit daw, sabi ni Saldico, ang 100 billion pesos na insertion ni Marcos for 2025 budget, bubukol ang DPWH. Mas malaki pa ang budget ng DPWH kaysa budget ng Department of Education o ng sektor ng edukasyon na sa ilalim po ng saligang batas, hindi pwede yon. Dapat ang highest budgetary priority would be the sector of education. Pero ang nangyari, dahil hindi pumayag si Marcos, pinagalitan niya si Saldico. Bakit nyo pakikialaman ang aking insertions? Humanap kayo ng inyong proyekto at insertions. Huwag yung aking pakialaman. Yun po ang nag-hand in at naghugot ng insertion order na yan mula sa mahiwagang
brown leather envelope ay si Jojo Cades. At lumalabas po ang pangalan ni Yusek Jojo Cades sa marami pang mga transaksyones na siya ang pinapalakad ni Marcos outside sa scope ng sindikato ni Romualdez at ni Saldico. May bagman pa daw si Marcos at ito ang itinuturo, si Jojo Cades, according to reports na kumakalat na ngayon, kaya napilitan siya mag-resign, no? Siguro hindi rin to binitbit ni Boying Rimulya papunta sa ombudsman dahil alam din ni Boying Rimulya ang diskarte nitong Jojo Cades, ano? Kaya nga naiwan ito sa DOJ, pero ang kapal ng muka, ano? Inantay pa niyang sumambulat ang iskandalo ng mga pagiging bagman niya bago siya nag-resign kahapon, no? Pero walang investigasyon kagaya din ng pag-resign ni Lolo Lucas Bersamin at ni Amina Pangandaman, si Bersamin Executive Secretary, si Pangandaman Budget Secretary. At itong kulukoy na si Manny Bunuan, DPWH Secretary ni Marcos for 3 years. At ito ang namuno ng sindikato sa DPWH. According to the declaration and report nila Yusek Bernardo, sa revelation mismo ni Engineer Alcantara at nila Engineer Bryce Hernandez. Si Bunuan ay barkada din nitong isang kongresista na itinuturo ni Saldico na sindikato din. Itong si Edwin Garjola. Pinangalanan din ito ni Congressman Leandro Liveste. Nakasama ni Jojo Ang ng Uswag-Wasaag Ilonggo Party List na nagbebenta ng mga proyekto at pinagkakakitaan nila. Dahil mga kontraktor ang mga ito, no? Involved ito sa construction operations. Itong si Garjola ay napabalita po na mayroong isang mansyon na pinagmamay-arian, isa pa lang ang nabuking, worth 600 million pesos. Sa California, 600 million pesos. Wow! Kasi umaabot po sa mga almost 11 million dollars ang worth ng kanyang mansyon sa isang exclusive area ng California. Wow, grabe, no? So si Garjola at si Bunuan magbarkada. Si Bunuan may anak din na involved sa construction. At ito din si Jojo Cades, may mga kontraktor ding mga involvement siya. Bakit hindi ito sila pinag-iimbestigahan? Hindi kinakasuhan ni Boying Rimulya, no? Napangalanan na na-reveal na nga ang kanilang mga pangalan. Ulitin ko, si Yusek Olaybar, dyan sa DepEd nag-resign. Bata-bata ni Sani Angara ito na DepEd Secretary, bit-bit niya ito. At lumalabas na bagman operator nila ito. Si Yusek Olaybar at BFF ni Amina Pangandaman na dating DBM Secretary ni Marcos. Ang isa pa na hindi kinakasuhan at walang investigasyon o case build-up, si Lolo Lucas Bersamin na isinasangkot ni Yusek Bernardo kasama si Yusek Olaybar. At ang pinakamalala, itong itinuturo na bagman ni Marcos sa operations niya, sa mga insertions at iba pang pangungulekta, lumalabas po itong pangalang Yusek Jojo Cades. So, bakit walang case build-up? Sige nga, sagutin mo ito, Ombudsman Boying Rimulya. If you are true to your mandate, and if you try to reinvent yourself, na matino at maayos ka, at patas, at ikaw ay para sa katotohanan, at para sa iyong tungkulin sa mamamayan, i-case build-up mo nga ito, at i-pursue ang mga kaso laban kay Yusek Jojo Cades, Yusek Olaybar, former Executive Secretary nila Marcos na si Bersamin, si DBM Secretary Amina Pangandaman, at itong si Kulukoy Bunuan na naging DPWH Secretary ni Bongbong Marcos Jr. Ito po ang mga galamay kung sa pugita o sa octopus, ito ang mga tentacles direkta ni Marcos. Ang pinakamalalim na tentacle nila, itong si Saldico. Kasi yan ay nasa inner sanctum. Pag sinabing inner sanctum, nasa pinaka-inner circle po ni Marcos yan. Ito sila Cades, sila Pangandaman, sila Bunuan, at itong sila Olaybar. Sila po ay mga tentacles ni Marcos. Pero ang paano katayin ang budget at ilusot ang pangungurakot, si Saldico at si Martin Romualdez, ang mga alipores. Kaya
uulitin po natin in behalf sa sentimiento at panawagan ng taong bayan. I-case build up mo at seryosang ipurso ang kasong kriminal at iba pa na dapat mapanagot at habulin at bawian ng kayamanan itong mga itinuturo na involved sa tentacles ni Marcos.